Mga sugat at pasa ang inabot ng 3 Pinoy na minaltrato sa isang scam hub sa Cambodia. Nasagip sila ng NBI matapos tumakas at humingi ng tulong. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Tulungan niyo po kami. Gusto lang po namin na makauwi na sa mga pamilya namin. Takot na humingi ng tulong ang 3 Pinoy na yan matapos makaranas ng pananakit sa pinasukang scam hub sa Cambodia. Sa videong nakarating sa National Bureau of Investigation, ikwinento ng 3 ang peligrong kapalit nang magdesisyon silang tumakas sa scam hub at magtago sa isang safe house. Hindi po namin alam na baka biglang nandito na sila, na nahanap nila kami. Tulungan niyo po kami. Matapos mapanood ang video, agad silang sinagip ng NBI. Hanggang sa tuluyang napauwi ng ligtas kahapon. Ayon sa NBI, Enero nang mahikayat online ang mga biktima na magtrabaho sa Cambodia bilang call center representative. Iligal silang lumabas ng bansa at pineke pa ang stamp sa passport. Pagdating nila sa Cambodia, ginawa silang mga scammer. Sa Tawi-Tawi, sumakay po sila ng maliit na bangka. Inilipat po sila sa mas malaking fishing vessel hanggang sa nakarating po sila sa Sabah, Malaysia. And then from there, nagpalipat-lipat po sila from Malaysia to Thailand to Cambodia. Nang magdesisyong lumipat ang kumpanya, dito na raw sila pinagmalupitan. Puro sugat at pasa sa katawan ang inabot nila matapos sagupitin ng latigo, pasuin ng sigarilyo at bugbugin. Ang isa sa kanila, hinimatay pa habang ginugulpi. Kaya naman tila nabunutan ng tinik ang mga biktima nang masagip sila. So, una po, maraming salamat po sa Diyos sa pangalawang buhay po sa aming 3. Sa tala ng NBI, nasa 40 Pilipino pa ang nagtatrabaho sa scam hub na gusto na ring umuwi. Inaasikaso na raw yan ng NBI. Sabay paalala sa mga naghahanap ng trabaho abroad na mag-apply lang sa mga accredited na recruitment agencies. Huwag raw basta magpasilaw sa mga nangangako ng mataas na sahod. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.